Hallelujah. Praise the Lord. Napakabuti po ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Alam ko po, lahat po tayo ay may plano ang Diyos sa ating lahat. Sabi ko niya sa Jeremiah 29:11 na sapagkat batid kong lubos ang plano ko para sa iyo, mga planong hindi nyo ikakasama kundi para sa inyong ikakabuti. Ito'y mga planong punong-puno ng kinabukasan at pag-asa. Hindi po na aksidente na nakapunta po kayo dito upang makapakinig po ng salita ng Diyos. Lahat po tayo ay may plano ang Diyos sa atin. Salamat po sa Panginoon. Kaya nung una po akong napunta rito ay pagpasok ko lamang po dito sa church. Yung patak po ng luha ko, hindi po ayaw po huminto. Sabi ko, Lord, kung tinawag mo ako dito na may payagan yung kabutihan, gamitin niyo po ako dito at makapagpatuloy po ako sa kabutihan ninyo na ibinibigay sa amin. Kaya salamat po sa Panginoon. Lahat po ay may plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Amen. Praise God. Yung ano po natin ay God, love, eternal. Basahin po natin sa 1 John 4 to ano po? 1 John 4:7 to ano po? 7 to 21. Sabi po dito ng Panginoon, ang Diyos ay pag-ibig. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig sa anak ng Diyos ay kumikilala sa Diyos. Amen? Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nag-isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay. Sa pamamagitan niya, ito'y ang pag-ibig na inibig natin ang Diyos. Kundi tayo ang inibig niya. Isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Mga minamahal kong ganoon, kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kailanman, wala pang taong nakakita sa Diyos. Ngunit kung tayo nagmamahalan sa atin nasa atin ang Diyos. Amen? Ang nagiging ganap sa atin sa kanyang pag-ibig, nalalaman natin na nanatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin ang pinatotoanan at sinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Ang nagpapaayag na si Jesus ang anak ng Diyos. Nananatili sa Diyos ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman natin tayo inibig ng Diyos at lubos niyang nananalig sa katotohanan. Ang Diyos ay pag-ibig, ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos. At nananatili naman sa Kanya ang pag-ibig na nagiging ganap sa atin, kaya't panatag ang ating kalooban para sa araw ng pag-uukom. Sapagkat tayo'y tulad ni Kristo, kahit nasa daigdig pa ito, walang kasamang takot ang pag-ibig na pinapawi na ganap na pag-ibig sa anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay sa parusa. Tayo'y umibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin at nagsabing, iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid sinungaling. Kung ang kapatid niya kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Umibig ang Diyos, dapat din tayong umibig sa mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Ang Diyos po ang nagpala sa kanyang salita. Buksan po natin sa Marcos 12:30-31 po. Ang dalawang pinakamalagang utos po ng Diyos. Sabi po dito, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip, at buong kalakasan. Amen po ba? Sinasabi po ng Diyos sa atin, ibigin po natin ang Diyos ng buong puso, isip, kaluluwa, at ng buong kalakasan. Amen. Tanungin niyo po ang mga katabi niyo kung nandiyan pa po ba yung pag-ibig natin sa Panginoon? Nandiyan pa po ba yung first love natin sa Panginoon? Buo pa po ba yung pag-ibig natin sa Diyos? Dakila po ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Dapat po, ganun din po tayo. Kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ibigay rin po natin sa Panginoon ang pag-ibig, tunay na pag-ibig po. Wala po bang kaati ang Diyos sa buhay natin? Dapat po, siya lang po ang ating iibigin. Buong puso, isip, kaluluwa. Sinama po ng Diyos ang isip natin, ang puso natin, at kaluluwa natin, buong kalakasan. Huwag po natin ang pag-ibig ng Diyos. Napakabuti po ng Diyos. Dun sa, sabi po ng Panginoon, nung nag-aano po ako na, Lord, ano po yung ipapakain ko na salita po ninyo. Nung nagdadasal po ako, sabi po ng Diyos, ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. 3 beses po niya sinabi sa akin. Paulit-ulit ko pong binasa yung po ng Diyos na message po niya sa ating lahat. Napakabuti po ng Diyos, no? Napakabuti po ng Diyos. Amen po ba? Sa atin lahat po, mabuti ang Diyos. Dumadaan man po tayo sa pagsubok ng buhay, pero never po nagkulang ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Ganun po ang pag-ibig ng Diyos. Ganun po katapat, kadakila ang pag-ibig ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Sana po, ganun din po tayo. Yung pag-ibig natin sa Diyos, ibigay po natin. Tapat po tayong umibig sa Kanya. Ibigay po natin ang buong pagmamahal po natin. Sabi ng Panginoon, ang nagmamahal sa kanyang anak at ama na masigit na sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Sabi ng Panginoon. Amen po ba? Ibigay po natin yung tunay na pagmamahal natin sa Panginoon. Bigyan po natin siya ng oras at panahon. Kasi sabi po sa 31, ito naman ang pangalawang ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na iigit pa sa mga ito. Amen? Kung wala po tayong pag-ibig ng Diyos, lahat po tayo, kung dito, nasa 100 po tayo, iba-iba po ang ating mga ugali. Iba-iba po ang ating mga attitude. Pero, dahil ang pag-ibig ng Diyos ay dakila, dahil mahal natin ang Panginoon, kaya nating ibigin ang ating kapwa. Amen. Kaya natin ibigin ang ating kapwa. Kaya hindi mo pa. Kung ano ang ganito kadakila ang Diyos, kung ano ang ipinaparamdam niyang pag-ibig sa atin, kaya nating ibigay sa mga ibang kapatiran, sa mga ibang tao, kahit na hindi mo pa kakilala. Kaya nating ibigay yung pag-ibig. Pag-ibig na ibinibigay ng Diyos sa buhay natin, sa buhay ng bawat isa. Kaya po, I encourage to you mga kapatid na yung pag-ibig po natin sa Panginoon, naway patuloy po tayong manatili sa presensya ng Panginoon. Patuloy po natin ibigin ng Diyos. Ibigin po. Kasi yung buhay po natin galing naman sa Kanya. Amen po? Yung hininga natin, kalakasan natin, galing sa Kanya. Buhay natin. Yung mga anak, may pinagkatiwala niya sa atin. Lahat yan ay galing sa Panginoon. Kaya dapat mong naman po natin
at ng buong kalakasan. Di ba? Yung ano nyo po, yung mga ano nyo sa trabaho, binibigyan kayo ng kalakasan ng Diyos. Huwag po natin kakaligtaan, huwag na po natin, binigyan po tayo Lunes hanggang Sabado para magtrabaho. Yung Linggo, ibigay po natin sa Panginoon. Ibigay po natin iyon para sa Kanya, para mapurian po natin, pasalamatan po natin siya sa lahat po ng pag-iingat niya sa atin, pagsama niya sa atin. Itong nandito lang po tayo, na nagkasama-sama, blessing na po ito. Every gising is a blessing. Always give thanks to the Lord. Palagi po tayong magpasalamat, magalak. Sabi po sa 1 Thessalonians 5:16 to 18, magalak kayong lagi, magpasalamat lagi sa Panginoon, sapagkat yun ang kalooban ng Diyos. Nakakapagpasalamat pa po ba tayo sa Panginoon? Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Kahit ano po yung ano natin, sitwasyon natin sa buhay, wag po nating iaano ang Panginoon sa pag-ibig po natin. Sapagkat ang pag-ibig niya, napakadakila po ng Diyos ang pag-ibig niya. Paulit-ulit po niyang sinabi 3 beses, ang Diyos ay pag-ibig. Yung pagmamahal niya po sa atin, walang angganan. Minsan, nagkukulang man tayo sa Panginoon, pero ang Diyos, never pong nagkulang sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Kaya, ibigin din po natin ang utos na mahalagang utos ng Panginoon. Ibigin natin ang Diyos ng buong puso, isip at kaluluwa. At ibigin rin po natin ang ating kapwa. Ibigin din po natin sa pangungumusta, pag-share po ng Word of God. Yun po ay pag-ibig na nanggagaling na sa Panginoon. Wag po tayong, patuloy po tayong manatili sa Panginoon. Apart from God natin, wala po tayong magagawa. Wala tayong magagawa sa sarili lang nating kalakasan. Sinabi po niya sa John 15:5, kung kayo'y iwalay sa akin, wala kayong magagawa, sabi ng Panginoon. Kaya't manatili ka tayo sa Kanya. Kung tayo nananatili sa Kanya, ingin natin kung ano ang gusto natin. At yun ay ipagkakaloob ng Diyos. Amen? Amen. Glory to God. Hallelujah. Basahin po natin sa John 3:16. Sabi po dito sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapaamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen! Napakabuti po ng Diyos. Sino po ba dito na ang kanyang anak, iyalay niya ang kanyang anak upang sa buong wala pong makakagawa nun kundi ang ating Amang nasa Diyos na sa langit. Napakabuti po niya. Yung buhay po natin, kung wala tayo sa Panginoon, wala po tayo noon. Yung buhay po natin, pariwara po yung buhay po natin. Pero, nung tinanggap natin ang Panginoon, at ibinigay ng Amang Diyos na nasa langit ang kanyang kaisa-isang anak, tayo'y nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya dapat lamang po natin purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Siya lamang po ang ating itataas sa ating buhay. Yung buhay po natin, kalakasan po natin ay galing sa Kanya. At ipinagkaloob po ng ating Amang nasa langit ang kanyang kaisa-isang para sa iyo at sa akin. Amen? Napakabuti po ng Diyos. Ako po talaga, sa buhay ko po, nung wala pa po ako sa Panginoon, madilim po ang buhay ko. Madilim po ang buhay ko. Pero inabot po tayong lahat ng Panginoon. Inabot tayo. Kaya, dapat lang po purihin natin ang Panginoon. Ibigay po natin ang the best para sa Diyos.
Ibigay po natin ang the best para sa Kanya. Wag po nating hayaan na mayroong kahati sa puso natin ang Panginoon. Dapat siya lamang po ang ating paglilingkuran sa ating buhay. Kasi yung buhay natin ay galing sa Kanya. Sa Kanya po ito lahat galing. Wala pong meron sa atin. Wala po tayong maipagmamalaki sa Diyos. Wala po tayong maipagmamalaki sa Diyos. Lahat po ng meron tayo ay galing sa Kanya. Kaya dapat po natin siyang pasalamatan sa buhay natin. Napakabuti po ng Diyos. Sinabi niya, magmahalan kayo. Magmahalan kayo. Magmahalan po tayo sa isa't isa. Mahalin po natin ang ating kapwa na kahit na minsan minsan hindi po pare-parehas ang ugali natin, may matampuin, may ano po, di ba, yung mga ugali natin, kahit na magkakapatid po tayo, iba-iba yung ugali natin. Pero sabi ng Diyos, mahalin natin ang ating kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. Amen? Yung pag-share po ng Word of God sa labas, sa mga, yun ay pag-ibig na po na naibibigay natin sa Panginoon. Pag-ibig na po na ibinibigay po natin sa Kanya. Kaya, ayun po, yung buhay ko po noon, nung wala pa po ako sa Panginoon, talagang, salamat sa Diyos, no? Kasi, salamat po sa Panginoon kasi inabot po niya ako. At salamat po sa Panginoon dahil nakakatayo po ako dito para siya'y paglingkuran at mapurihan, may taas sa aking buhay. Wala po ako. Sa lahat po ang Diyos, sa Kanya po lahat ng kapurihan, pasasalamat. Salamat po kasi inabot niya ako. Kasi yung time na po na yung pag-ibig po talaga ng Diyos, hindi mo mapaliwanag, kulang ang mga salitang salamat na lumalabas sa bibig natin. Kulang yung salamat. Kulang yung buhay natin na niyanahalay natin sa Panginoon. That time po, na yung buhay ko po noon, grabe po, talagang napakagulo po. Pero nung nakakilala po ako sa Diyos, tinanggap ko siya buong buhay sa puso ko bilang Panginoong tagapagligtas. Binago po niya ang buhay ko. Ganun po kadakila ang pag-ibig ng Panginoon. Kayang-kaya niyang baguhin ang mga pag-uugali natin. Kaya niyang baguhin ang sitwasyon ng ating buhay. Amen? Kaya niyang baguhin. Kung kinaya po ng Panginoon na binago niya ang aking sitwasyon ng buhay, kaya din po niya kayong baguhin kung ano ang sitwasyon niyo ng buhay niyo ngayon. Ganun po kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Ganun po kadakila. Kaya po nung that time po na yun na wala ka po talagang ibang makakapitan kundi ang Panginoon lang. Ang sabi ko sa Panginoon, isa lang po ang sinabi ko sa Kanya. Lord, ayusin mo po ang buhay ko. Susunod ako sa iyo. Susunod po ako sa iyo kung ano ang pinapagawa mo. Ayusin mo lang po ang buhay ko. Yun po ang pinakausap ko sa Panginoon. Unti-unti po. Marami po akong struggle, persecution. Marami pong sa buhay ko, even ang aking mga pamilya. Pero salamat po sa Panginoon. Bagaman po ang aking mga pamilya ay naglilingkod na rin po sa Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. Ang kanyang kadakilaan, ang kanyang pag-ibig, talagang magpawalang hanggan. Salamat po sa Panginoon. At patuloy po niya tayong baguhin, patuloy po na kumilos ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Magpatuloy lang po tayo. Magpatuloy lang po tayo sa panalangin. Huwag po tayong manghinawa sa panalangin. Manalangin. Nakikinig ang Diyos sa panalangin natin. Pinapakinggan po niya yung bawat panalangin natin. Minsan, naakala mo hindi sumasagot ang Panginoon. Pero kumikilos ang Diyos. Silent lang po kung kumilos ang Panginoon sa buhay. Salamat po. Salamat po sa Panginoon. Alam ko po, kung paano ako binago ng Diyos, alam ko po, ang buhay ng bawat isa rito ay may patotoo na binago rin po kayo ng Panginoon. Ganun po kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi po,
sa 1 Corinthians 6:19. Basahin po natin. First Corinthians 16. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo, hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Amen! Yung ating pong katawan ay templo ng banal na Espiritu na nanaan po sa atin. Kaya, ang ating katawan ay hindi po natin pagmamayari. Hindi po natin pwedeng ipasok kung ano-ano sa ating katawan ang kasalanan, Amen. ang flesh sa karumihan sa buhay po natin. Kasi nagnanaraan po ang banal na Espiritu sa ating katawan. Ito po ay banal na holy. Kaya kailangan po, hindi kailangan yung nananaan po ang banal na Espiritu sa katawan po natin. Kaya wag po nating lagyan ng kasalanan. Kasi po, ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. At hindi po natin ito pagmamayari. Hindi pwede kung ano ang gusto po natin gawin, ay gagawin natin. Amen. Dahil tinubos po tayo ng Panginoon sa malaking halaga. Binigay po niya ang kanyang buhay para sa atin. Kaya hindi po natin pagmamayari ang ating sarili para gawin po natin. Hindi po sinabi ng Diyos na gawin natin ang gusto natin gawin. Ang sabi po ng Panginoon ay, sapagkat binili na kayo sa isang alaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Amen! Napaparangalan po ba natin ang Panginoon sa buhay natin? Praise God! Hallelujah! Glory to God! Kaya po, wag po tayong mag-iimbak sa ating puso, sa ating katawan, ng sama ng loob, galit, puot. Alisin po natin yon sa buhay natin. Alisin po natin yun. Kasi ay hindi po nakakalugod sa Diyos. Hindi po nakakalugod. Diba? Sinabi po ng Panginoon, magmahalan kayo. Magmahalan kayo. Magmahalan po tayo sa isa't isa. Kaya wag po natin gagawin yung katawan po natin. Wag po natin hindi po natin ito pagmamayahan. Bigay po ng Diyos sa atin. Paalagaan po natin ang binigay ng Diyos sa atin. Gamitin po natin ito sa ikakarangal ng Panginoon. Gamitin po natin yung buhay natin sa na mapurian ng Diyos. Maparangalan ng Diyos sa kanyang gawain, sa pagtipon-tipon natin. Sa ganitong gawain, pagtitipon natin, napaparangalan natin ng Diyos. Salamat po sa presensya ng Panginoon. Salamat po sa kanyang presensya. Kasi kanina po talagang sa kantaan pa lang po, binuhos na ng Diyos ang kanyang pagmamahal, ang kanyang presensya sa buhay ng bawat isa. Alam ng Diyos, mga kapatid, kung alam ng Diyos ang buhay natin, nakikita niya lahat. Ultimong buhok natin bilang niya. Alam niya ang pinagdadaanan natin. Pero mabuti ang Diyos. Sumasagot ang Diyos sa panalangin po natin. I-surrender lang po natin ang buhay natin sa Kanya. Ganun po. Pag totally sinurrender po natin sa lahat sa Panginoon ang buhay natin, mararanasan po natin ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Ipaparanas po niya sa atin. Ipaparanas niya. Yung hindi mo nararanasan noon, mararanasan mo kapag kasama mo ang Diyos at kapag ang kadakilaan ng pag-ibig ay kumilos sa buhay natin, sa buhay ng bawat isa. Kaya po, gamitin natin po yung ating buhay sa ikakarangal ng Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa pagtitipon po natin ngayon. Sa ganitong paraan, napaparangalan natin ng Diyos. Napupurian natin ng Diyos. Salamat po. Salamat po sa mga
Patuloy lang po tayo mga kapatid. Patuloy lang po tayo magpagaling sa Panginoon. Mabuti po ang Diyos. Siya po ang sasagot. Ano man ang yung mga kahilingan, panalangin, ang Diyos po ay sumasagot sa ating panalangin. Hallelujah! Siya po'y sumasagot sa panalangin. Manatili lamang po tayo sa Kanya. Manatili po tayo. Kasi wala po talaga po tayo magagawa. Tulad po ako noon. Nung iwalay po ako sa Diyos, yung buhay ko po noon, patapon na po. Pero salamat sa Panginoon. Yung buhay ko, wala akong direction. Walang direction. Pero nung tinanggap ko ang Panginoon, nagkaroon po ng direction ang buhay ko. Alam ko po ang patutunguhan ko. Nung wala pa po ako sa Diyos, para lang po akong meron ng pagpapala, blessing. Pero may hinahanap ka na hindi mo nararanasan. Napupuntaan mo, may pera ka. Pero yung pag-ibig ng Diyos, pag wala po talaga, para ka lang masaya ka kung nagawa mo yung gusto mo, nakapasyal ka, kasama mo yung pamilya mo, nag-enjoy ka. Hanggang doon lang po yun. Pero yung pag-ibig ng Diyos, walang hangganan. Inabot po niya tayo. Yun po, nung nahanap ko po ang Panginoon, sabi ko, Lord, ang dami kong hindi napapasalamatan sa'yo. Na ngayon ko pa lamang napapasalamatan sa'yo. Salamat Lord, sabi ko. Hindi man po ako karapat-dapat sa'yo. Marumi man po ako, butig man po ako. Salamat po Panginoon, sapagkat pinatawad mo ako sa mga kasalanan ko. At inibig mo ko. Inibig po niya tayo. Inibig po tayo ng Diyos. Kaya marapat-dapat lamang po natin ibigay ang tunay na pag-ibig sa Panginoon. Yung buhay po natin na walang direksyon ay nagkaroon ng direksyon nung ibinigay po ng Panginoon ang kanyang pagmamahal. Salamat po sa Panginoon na patuloy po tayong magtiwala sa Panginoon, manalangin, at ibigay lang po natin sa Kanya. Kung tayo lang po, wala po talaga. Ibigay po natin. Surrender. Surrender to all God. Submit yourself to God. Ibigay po natin lahat sa Panginoon ang buhay natin. Huwag po tira-tira. Ibigay po natin ang pag-ibig sa Panginoon. Sinabi niya, unahin natin siya. Unahin natin siya. Sabi niya, seek first the kingdom of God and shall be done. Yung mga added unto you. Yung mga blessing po, karagdagan na lang po yun. Pero yung magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan, wala pong makakapagbigay nun, kundi ang Diyos lamang. Amen? Siya lamang po ang makakapagbigay ng buhay na walang hanggan. Hindi po natin mabibili ng pera ang buhay na walang hanggan. At ang Diyos lamang din po ang makakapagpatawad sa ating mga kasalanang nagawang kasalanan sa buhay natin. Siya lamang po ang makapaglinis sa buhay natin. Tanging ang Panginoon lamang. Napakabuti po ng Diyos. Hindi po niya inindang ang kanyang sakit na napako siya sa krus para sa iyo at sa akin. Kaya marapat dapat lamang po natin ibigay ang lahat ng kapurihan sa Panginoon. Amen! Glory to God. Praise the Lord. Sabi po basahin po natin sa John 15:10. Sabi po ng Panginoon, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinupad ko ang utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Amen! Hallelujah! Tinupad po ng Panginoon ang utos ng Amang Diyos na nasa langit sa Kanya. Kaya kailangan din po na tuparin po natin. Kasi doon po nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kapag tinutupad po natin ang Kanyang bawat salita,
kapag namumuhay po tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ayaw po ng Panginoon, isa man sa mga anak niya ay mapahamak. Ganun po kadakila ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya kung nananatili po tayo sa Diyos, tutuparin po natin kung ano ang inuutos ng Diyos sa atin. Tuparin po natin. Sapagkat ang Diyos, ang Panginoon ay nananatiling sa kanyang Amang nasa langit, sa ating Amang nasa langit. Dahil tinupad po niya ang utos po ng Ama nating Diyos na nasa langit. Hanggang sa kamatayan po, tinupad po niya yung para po tayo magkaroon ng buhay. Ganun po, paulit-ulit ko pong sasabihin, ganun po kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Ganun po siya kabuti. Hindi man po tayo karapat-dapat na mahalin. Minahal po tayo ng Diyos sa abag at pagmamahal po niya sa atin. By the grace of God po. Lahat po ito ay by the grace of God. Minahal po niya tayo. Hindi man po tayo kamahal-mahal sa Panginoon, pero minahal po niya tayo. Ganun po kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya, tuparin po natin kung ano po yung nandito na po lahat. Ang salita po ng Diyos, nandito na po. Nandito na po yung direction po natin sa buhay. Basahin po natin ang salita ng Diyos at ipamuhay po natin. Kasi dito po nangungusap ang Panginoon. Amen. Tuwing binabasa po natin ang kanyang salita. Nangungusap po siya. Nangungusap po ang Diyos. Na minsan may babasa ka na diba? Na para sa'yo. Para sa'yo po. Na dito po nangungusap ang Panginoon sa salita po niya. Ang salita po ay Diyos. Sa una pa lang narito na po ang salita. Ang salita ay Diyos. Kaya, araw-araw po, araw at gabi, wag po natin kaligtaan. Magbasa po tayo ng Biblia. Basahin po natin. Paano po natin masusunod ang utos ng Diyos kung hindi po tayo nagbabasa ng kanyang salita? Kaya kailangan po, basahin po natin yung kanyang salita para magawa po natin yung kalooban ng Diyos. Kasi dito po niya ibibigay yung direksyon ng buhay natin eh. Habang po siya nangungusap. Nangungusap po siya habang binabasa po natin ang kanyang banal na salita. Kaya kung di po natin babasain ang kanyang salita, hindi po natin mararanasan ng Panginoon. Kaya basahin po natin araw at gabi, kahit isang page lang po. Marami na pong gustong ipaiwatig ang Diyos. Sa isang lang po, araw-araw kahit isa lang po, marami pong pangungusap na ibibigay sa inyo ang Diyos. Ganun po siya, nangungusap po siya habang binabasa po natin. Manalangin po tayo lagi sa Kanya. Nakikinig po ang Diyos. Alam niya kapatid ang mga sitwasyon niyo. Alam niya, bago pa lang po tayo pumunta dito, pinipare na tayo ng Panginoon. Salamat sa pag-ibig ng Diyos. Bago po tayo pumunta rito, ako po, yung anak ko kanina, may po siya talaga. May program po sila. Pero sabi ko, salamat po sa pag-ibig ng Panginoon. At sabi ko po sa asawa ko, may gawain ngayon sa Panginoon. Asawa ko, ikaw na po yung sa anak natin. Sabi ko, alam niyo po, napakadakila po ng Diyos ang pag-ibig niya. Hindi ko po dati nauutusan ng ganyan ng asawa ko. Po sa anak ko. Ako po talaga, kasi wala po siya lagi. Kaya salamat po sa Panginoon sa kalakasan, no? At salamat po din na patuloy po siyang kumikilos sa buhay. Alam ko po kung paano siyang kumilos sa buhay ko, ganun din po siyang kumilos sa buhay ninyo, ang Panginoon. Ganun po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya, tuparin po natin kung ano ang pinapautos ng Diyos sa atin. Gawin po natin. Ngayon na po natin gawin kung ano po ang inuutos ng Diyos. Gawin na po natin. Kasi, hindi po natin alam ang buhay. Di ba po sabi po niya kanina doon sa binasa po natin sa verse, na magmahalan. Wala po tayong takot. Hindi po tayo matatakot.
kung alam po natin, mahal natin ang Panginoon, nasa Diyos po tayo, hindi po tayo matatakot. Kasi ang takot ay hindi sa Diyos. Hindi po tayo matatakot. Ako, alam niyo po noon, nung wala pa po akong pagkakakilala sa Panginoon, natatakot po akong mamatay. Kasi hindi ko po alam kung saan mapupunta yung kaluluwa ko. Glory to God! Salamat sa pag-ibig ng Diyos. Ngayon po, wala na po akong takot. Salamat po sa Panginoon. Kasi, alam ko kung saan pupunta ang aking kaluluwa. Salamat po sa Panginoon. Salamat po. Ganun din po, yung mga utos ng Panginoon, ang dami ko pong inano sa Panginoon na sinurrender. Kasi, nung nasa Diyos na po ako noon, nung pumunta po ako dito sa Sipan, dito ko po naranasan ang pag-ibig ng Diyos. Salamat po sa mga buhay ninyo. Kasi yung pag-welcome niyo po sa akin dito, nung pumasok po ako, ramdam ko po ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ninyo. Maraming salamat po sa buhay ninyo. Kasi ginamit din po kayo ng Panginoon sa buhay ko. At salamat din po sa ating pastor. Lagi po natin pinalangin ng ating pastor na patuloy na bigyan ng kalakasan ng Diyos. Salamat po. Alam niyo po, na-bless po ako kay Pastor to God be the glory po. Salamat po sa kanya. Kasi nakita ko po sa kanya yung kababaan. Amen. Yung ano po, kaya po nung pagpasok ko dito, nung pumasok po ako dito first time po, yung buhos ng luha ko po, ayaw pong tumigil. Patak po ng luha ko. Lord, sabi ko, kung dito mo ako tinawag, gamitin mo ako dito para may paayag ang iyong kabutihan. Kung gaano kadakila ang pag-ibig mo sa kanya. Salamat po. Kasi binigyan po tayo ng Panginoon, binigyan po tayo ng pastor na mababang loob. Glory to God po. Salamat po. Dito ko po naranasan talagang yung pagmamahal ng Diyos. Naranasan ko po. Dito po ako unti-unting binago ng Panginoon. Talagang after po ng Sunday, pag umuwi po ako minsan, para po akong bata, ang saya-saya ko po. Pag umuwi po ako sa amin, ang saya-saya ko, sabi ng asawa ko, napano ka? Sabi niya, kanina ka pa, para kang bata. Hindi! Sabi ko, kanina galing ako sa church, may ginawa ang Diyos, may pinaramdam sa akin. Sabi ko, yun ang pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos ang naranasan ko. Sabi ko, ang sarap po ng pakiramdam. Sarap po ng pakiramdam. Alam ko po, hindi lang po ako ang nakaranas nung time na yon. Alam ko po, pinaranas din po ng Diyos sa inyo ang pag-ibig niya. Salamat po sa Panginoon. Salamat po. Napakadakila po ng pag-ibig ng Diyos. Ang kadakilaan po niya at talagang magpawalang hanggan po. Yung pagmamahal po niya sa atin, hindi po nagbabago. Kung minsan tayo man po, nagkukulang sa Panginoon, pero ang Panginoon hindi po siya nagkukulang sa atin. Never po siyang nagkulang. Kasi po, nung time na yon, on and off po ako noon dito. Pupunta po ako, minsan hindi. Tapos, nagbi-business po ako noon, nagtitinda po ako ng mga beauty product. Tapos, nakakapunta pa po ako ng Shigaken. Kilala ko na po ang Diyos, pero hindi ko napapaayag ang salita ng Diyos sa mga nakakasalamuha ko. Pero sabi ko sa Panginoon, that time, nangusap po ang Panginoon sa akin. Kasi, hindi ko na po maranasan yung presensya niya. Nananalangin ako, pero parang parang may kulang. Parang dry, hindi, may kulang po. Wala po yung pagsama ng Panginoon. Wala po yung presensya ng Panginoon. Sabi ko sa Panginoon noon, Lord, ayoko ang buhay na ito. Hindi ko na nararanasan ang presensya mo, Lord. Ibalik mo ako sa presensya mo. Sabi ko po sa Panginoon. Yun po ang sinabi ko, Lord, isusurrender ko po kung ano ang ayaw mo sa akin. Ibibigay ko po sa iyo lahat. Iparanas mo muli sa akin ang inyong presensya. Amen. Ganun po, kadakila ang pag-ibig
Bumababa po ako sa lahat po ng kakulangan ko. Nangingi po ako ng tawad sa Panginoon. Lord, kasi nung time na yun, yung blessing po talaga, ano na lang yun, pandagdag na lang ano po sa atin. Pero yung pag-ibig ng Diyos, hindi po yan mapapalitan ng kahit ano. Hindi po yan mapapalitan ng pera, ng kung ano man po sa mundo. Yung pagmamahal po ng Diyos, hindi ko na po nararanasan. Kahit na makabenta po ako ng marami, parang pagod po yung katawan ko. Walang kapayapaan. Nag-drive pa po ako sa Sigaken, balik ano. Ang dami ko pong nakasalamuha. Pero hindi ko napaayag ang salita ng Diyos. Nasa Diyos na po ako. Pero minsan po kasi ang Panginoon, ina-allow din po niya yun eh. Mabuti po ang Diyos. Bakit po? Gusto mo yan eh. Di ba? Minsan meron tayong mga desisyon na gusto lang natin. Pero hindi gusto ng Diyos. Hindi kalooban niya. Pero sa kagandaang loob ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos, ibibigay niya sa'yo, iaanin niya sa'yo. Ipaparanas niya sa'yo. Ipaparanas po niya. Tapos po, nung nag-ano po ako, nag-sorry po ako, Lord, nagpakumbaba po ako sa lahat po ng pagkukulang ko, na nagkulang ako sa Panginoon, na alam ko na, pero ang dami kong tao na nakakaarap, hindi ko po napapaayag ang salita ng Diyos. Doon po, talagang ano po ako sa sarili ko noon, sising-sising po talaga ako. Kaya, kahit na minsan nagkakamali tayo sa Diyos, andyan yung pag-ibig niya na i-welcome niya tayo ulit, no? Napatawarin, no? Napatawarin po niya tayo. Amen po ba? Amen. Nung hindi ko na po nararanasan ng Panginoon, lumuhod po ako. Lord, sabi ko, iso-surrender ko po lahat ito. Yung hindi na naaayon sa iyong kalooban. Simula po noon, alam mo, ang sabi po ng Panginoon sa akin, nung nagdasal po ako, umiyak po ako, nangingi po ako ng tawad sa Diyos, tinawag kita eh. Tinawag kita sa pangalan mo. Lahat po tayo tinawag ng Diyos. May pagtawag po ang Diyos sa ating lahat. Pakinggan lang po natin. Minsan po kasi, nauuna yung pang-sarili natin. Nauuna po inuuna po natin yung sarili natin. Pero lahat po tayo tinawag ng Diyos na maipaayag ang kanyang salita. Amen. Kaya salamat po. Nung that time na umiyak po ako, lumuhod po ako sa Panginoon, umingi ako ng tawad, totally surrender to God. Lahat po sinurrender ko sa Panginoon. Kumilos po ang Diyos. Kumilos po ang Diyos sa buhay ko. Ganun po kadakila ang kanyang pag-ibig. At pumunta po ako ulit dito. Sabi ko, Lord, kung dito mo ako gagamitin, magpapatuloy ako, gamitin mo po ako ayon sa iyong kalooban. Kaya praise the Lord po. Salamat po sa Panginoon. Kasi sa gitna na po ng aking pagkukulang sa Panginoon, ay may plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Hindi po aksidente, kapatid, na naririto tayo. May plano ang Diyos sa ating mga buhay. Punong-puno ng pag-asa. Alam ng Diyos kung ano ang ikakabuti natin at hindi ikakasama, kundi punong-punong pag-asa. Sabi po niya sa Jeremiah 29:11. Yung plano po ng Diyos, di ba? Na, glory to God po. To God be the glory. Wala po akong magpagmamalaki sa sarili ko. Salamat po, nakakatayo po ako dito. Yun po ay sa pagmamahal po ng Panginoon. Salamat po sa pagmamahal ng Panginoon. Wala po ako may pagmamalaki. Kaya pasalamatan po natin ang Diyos sa lahat ng oras, pagkakataon. Ibigay po natin yung pasasalamat sa Kanya at pag-ulit at pagsampat kaluwalhatian ay sa Kanya lamang po. Wala po tayo. Walang meron tayo. Lahat ng meron tayo. Ako po, sabi ko sa Panginoon, Lord, lahat ng meron ako ay galing sa iyo. Wala naman po akong may dadala eh. Di ba? Kung ano man po yung ano. Lahat po tayo ay mawawala sa mundong ito. Pero, yung abang nabubuhay tayo, yung mapaglingkuran natin ng Diyos, yun po ay kalugod-lugod sa Panginoon. Yung abang nabubuhay po tayo. Sabi ko, Lord, ano po ang meron ako? Ay ito ay galing lahat po sa inyo. Wala pong meron tayo. Lahat po ng meron tayo ay galing
sa Diyos. Amen po ba? Wala po tayong meron. Kaya marapat doon po natin siyang pasalamatan. Itaas sa buhay natin. Yung pag-ibig po natin. Huwag po natin ipagpapalit ang Diyos. Huwag po natin ipagpapalit sa anumang bagay. Even, hindi po inaano ng Panginoon na magtrabaho po tayo. Huwag lang pong igit sa Kanya yung mga ginagawa natin. Kailangan siya lang po talaga. Siya lang po yung ating itataas sa buhay natin. Amen po? Praise God. At sinabi po ng Panginoon sa 11, doon po sa John 15:10 to 11, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko. At sa gayon, malubos ang inyong kagalakan. Amen? Kaya tayo inuutusan ng Panginoon. Sinasabi niya yun upang mapuno tayo ng kagalakan. Di ba? Salamat po sa Panginoon sa ibinibigay niyang kagalakan sa atin. Na kahit na minsan, may mga time na trouble tayo sa buhay natin, yung Diyos nandyan pa rin mo, nagbibigay pa rin po siya ng kagalakan sa buhay ng bawat isa. Kaya, kahit ano man po yung pinagdadaanan po natin, huwag po tayong susuko. Huwag po tayong susuko na mag-serve po tayo sa Diyos. Patuloy po tayong mag-serve sa Kanya. Kasi buhay po ang binigay sa atin ng Diyos. Buhay na walang hanggan. Di ba? Napakasarap po kasi kung sabi po sa inyo, nung wala po ako sa Diyos, natatakot po akong mamatay. Di ba? Pero, dahil wala ka ng takot, aharap ka sa Panginoon, na walang takot. Kasi ang takot ay hindi sa Diyos. Alam po kasi ng Diyos. Nakikita po niya yung mga puso natin. Nakikita po niya yung puso natin, yung buhay po natin. Alam po ng Diyos ang ating sitwasyon sa buhay. Alam ko po, patuloy siyang kumikilos sa ating mga buhay. Patuloy po siyang gumagawa sa ating mga buhay. Kaya salamat po sa Panginoon. Nung unti-unti po, lumapit ako sa Panginoon, nagsisi ako, unti-unti, kumilos po ang Diyos, maging ang asawa ko, ang anak ko. Salamat po sa Panginoon. Wala po talaga akong may pagmamalaki, kundi ang kabutihan ng Diyos ang may pagmamalaki sa buhay ko. Habang ako'y nabubuhay, maglilingkod ako sa Panginoon. Amen. Maglingkod po tayong lahat. Amen. Lahat po tayo maglingkod sa Panginoon. Haharap din po tayo sa kasi sa susunod po, ang harapin na po natin ay pag-uupo. Kaya habang nabubuhay po na tayo sa mundong ibabaw, gamitin po natin ang ating buhay sa ikakalugod ng Diyos at ikakapuri ng Diyos. Na mapurian siya. Gamitin po natin ang ating buhay. Kasi lahat naman to galing sa Kanya . Di ba? Wala naman po tayong meron sa atin. Kaya dapat lamang po natin ibigay sa Kanya lahat. Ang pasasalamat at kalwalatihan. Salamat po. Ang pag-ibig, sabi po, pumunta po tayo sa 1 Corinthians 13 to 48. Sabi ng Panginoon, ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, at mapagmataas man. Amen? Ang pag-ibig po ay hindi lang po. Ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, hindi mainggitin. Amen? Alam ko po dito, tayong lahat, wala pong inggit sa ating mga buhay. Amen po ba? Wala na po sa atin yon. Simula nung ipadama po ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin. Nawala na po yung inggit sa buhay natin, no? Yung pagsiselos-selos. Inalis na po ng Diyos yon. Amen? Ganun po ang pag-ibig ng Diyos. Sinabi po sa 5, hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili. Hindi magagalitin man o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Wala na po yung magaspang nating pag
magbago. Nawala po yung inggit, galit, puot sa ating mga puso. Binigyan po tayo ng kalayaan ng Panginoon. Amen? Praise God. Hindi lamang po kalayaan, kakontentoan sa buhay. Binigyan po tayo ng contentment sa buhay. Pag ang tao may kontento na sa buhay niya, napapasalamatan niya anumang bagay, every little things, maliit man yan, malaki, na pagpapasalamatan ng Diyos. Yun ang pag-ibig na darama natin sa Diyos, na kahit anong bagay, napapasalamatan natin sa Diyos. Salamat sa Diyos, di ba? Nag-iingat sa atin. Salamat Lord sa pag-iingat mo. Kahit ano po, kahit na pagsubok man po yan, pasalamatan po natin ng Diyos. Sa pagsubok po yan, dyan po natin makikita kung gaano kadakila ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Sabi po sa 7, ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. Amen! Nagtsatsaga po ba tayo hanggang wakas? Amen! Hallelujah! Di ba po, ang pag-ibig ay matiisin. Nagtitiwala po ba tayo sa Panginoon o nagtitiwala na lang po ba tayo sa sarili natin? Amen? Magtiwala po tayo sa Panginoon. Magtiyaga hanggang wakas. Di ba po sabi ng Panginoon sa kanyang salita? Ang magtitiis, ang siyang maliligtas. Amen! Kaya kailangan po sa atin yung pagtsatsaga at pagtitiis. Kailangan po natin yun. Yun po ang tunay na pag-ibig. Magtsaga po tayo, magtiis po tayo. Amen? Sabi po sa 8, matatapos ang kakayaang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil rin ang kakayaang magsalita sa iba't ibang wika, lilipas ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay walang katapusan. Amen! Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Naway patuloy po natin maranasan ang pag-ibig ng Diyos. Salamat po. Maranasan po natin patuloy ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Basta po, patuloy lang po tayong manatili sa Diyos. Sundin po natin kung ano ang inuutos ng Panginoon sa atin, sa buhay natin. Kasi nangungusap po ang Diyos habang binabasa po natin ang kanyang salita. Kaya sundin po natin kung ano ang pangungusap ng Diyos. Gaya po ng, yun po, yung mga, po ng Panginoon, mga lingkod niya, ganun din po. Kung ano ang ginawa ng mga lingkod ng Panginoon, ganun din po tayo. Tayo yung mga lingkod ng Diyos, kaya sundin po natin kung ano ang pinapagawa ng Diyos sa atin. Amen po ba? Amen! Amen! Sabi po ng Panginoon sa 1 Corinthians 16:14, gawin po natin ang lahat ng ginagawa ninyo, gawin ninyo ng may pagmamahal. Pagmamahal. Amen. Kaya lahat po ng ating ginagawa, gawin po natin ng may pagmamahal sa Panginoon. Amen? Dapat po natin ibalik ang pagmamahal sa Panginoon. Kasi, una na po ang nagmahal ng Diyos sa atin. Bago pa na po natin siya minahal, una na po siyang nagmahal sa atin nang ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak ng ating amang Diyos na nasa langit. Ibinigay po ng Panginoong Jesus ang kanyang buhay para sa iyo at sa akin. Amen? To God be all the glory po. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Purihin ang Panginoon. Ibalik ang papuri sa kalamang pagsabot-palalan niya. Salamat po, O Lord God. Lord, salamat po. Salamat po. Salamat po. Patuloy po namin babalik sa inyo, Lord. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat.